tayo mawit ng Panginoon minamahal.
kalakasan. Karunungan sa bawat isa. Pagpapahat sa mga bagay. Lord, sa gabi, papahayag sa amin. Sa bawat nanonood sa radio, sila makinig na lumapit sa iyo. Lalo, kaya ni Lord, Yung dapat ko sa testimony sa po ba? Kung wala na po, tawagin ko lang si Brother Jen. Gamitin natin ang Karen 5 Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya anong problema ang di niya binigyan ng sagot? Iba't wala. Lahat ay dinilis sa Kanya. Kaya huwag pabahaan. Hindi tayo'y kailan may bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya nagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng pag-ibig? Iba't wala. Lahat ay dinilig sa Kanya. Kaya huwag pababayaan. Hindi tayo kailan may bibiguin at di pababayaan ng Diyos. At di pababayaan ng Tinatawag po natin si Brother Jen. Kaya mahal ng pusong pag-ibig. Dalisan ang aming nais. Likain mo, Diyos, para sa akin. Dalisan ang aming nais. Likain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong dapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y
walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parang alam. Ang ako'y pagpupuri sa'yo lamang. Pusong dalisa ang aking
si Sister Beverly. Sa openings lang. Siyang kay buti ng ating Panginoon, tatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyayang ay patuloy na daan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bibiti, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Amen. Pinapalagay po sa atin ang isip. Amen. Tinatawag ko si Brother para mag-talk sa opening prayer. Kaya dahil tayo natin nagkaroon ng Diyos sa bawat isa. O Lord, na magpangyarihan sa mga. Lord, inulit namin ang puso, pagkasalamat sa puso, na ikaw ang bumigay, ikaw ang gabay sa buong kahapon,
dito, nakaliw sa mga anak. Kami ay tipo-tipo. Dito sila. Ikaw, kagalakan, bawat isa. Lord, ikaw mo papahayag sa oras at oras na ikaw ibigay sa bawat isa. Dapat nila, Lord, Bago po tayo po tawagin natin ang ating preacher. Tayo po yung mawit ng kay Buti-Buti mo. Kay Buti-Buti mo, Panginoon, Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang ikaw ay nagsasawalang ka, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Tawagin ko po ay Buti-buti mo, Panginoon, Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang pamahal pa sa walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. O Lord, na magpapayarihan sa lahat. Lord, magpapagdam sa inyong sa usa. Na buong puso nila maunawaan ang inyong mga salita. Umagap sila, Lord, sa inyong mga salita. Sumunod sila, Lord. Subalit, kakaptan nila, Lord, ang kanilang mga kahilingan. Kahilingan nila, Lord. Nag-aangat sila, Lord, ng kaligtasan. Subalit, hindi nila, Lord, natutupad kanilang mga pangako. Baguhin mo sila, Lord, na itatag nila sila. Hindi lang nila pakinggan ang iyong salita, balik yakapin nila sa puso nila. Ikaw, bibigay ang mensahe sa bawat sa amin na maunawaan kasi na lahat ng kahilingan nila ay alam nila, Lord, na lahat ng nasa isipan lang nila, Lord, hiingin sila ng kaligtasan. Paano nila, Lord, makakamtan sila hindi sumusunod sa iyong salita.
salamat sa gawin ito. Ikaw ang kapiling, ikaw ang naganakan, ikaw ang bibigay ng kaalimasan. Ganon sa mga Lord, sa life, malalayo, ikaw Lord ang bibigay ng mensahe sa kanila. Ihatag mo sila sa oras sa iyo. Sila ay okay, magsiyo po tayo mga kapatid, tayo patuloy sa salita ng Diyos. Okay, magandang gabi sa atin lahat mga kapatid, tayo kinig sa salita ng Diyos para mabigyan kayo ng magandang pag-aaliw ng ating Panginoon. Laging sa puso natin salita ng Diyos at ang bawat pangako natin mga kapatid, pangawakan natin mga kapatid. Kung ano ang pangako, pangawakan natin. Kasi para hindi kayo papahiya sa ating Panginoon dahil mawala kayo dito sa mundo. Kayo makikilala ng Diyos. Kasi dito sa lupa, hindi nyo rin nakilala ang tunay na pahayagan ng ating Panginoon. Kailangan natin sa puso natin ang salita ng Diyos lagi para may nagugugot sa sanglibutan, may nag-aagawan ng Espiritu. Talagang kailangan natin na magkaroon kayo ng armas sa inyong pananampalataya. Okay, sa gabing ito mga kapatid, tayo ay makinig sa salita ng Diyos sa mga nanonood sa live. Sa puso mo lang ang salita ng Diyos para kayo ay mananahan Espiritu ng Diyos. Sa gabing ito mga kapatid, ating pinagkaloob ng Diyos sa Iglesia sa mga ngaral. Chapter 5, ang ngaral chapter 5. Ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napasa sa bahay ng Diyos. Pinapaingatan ng Diyos ang paa kung kayo ay nasa Panginoon. Sapagkat ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa magbibigay ng hain ng mga mangmang. Mas maganda pa makinig sa magbigay ng mensahe ng mga mangmang. Sapagkat hindi nila nalalaman na sila ay nagsisigawa ng kasamaan. Subalit hindi nila alam ang mga ginagawa nila, yung mga sanglibutan, kasi sila ay mangmang. Hindi nila alam. Huwag kang pagkabigla ng inyong bibig.
huwag natin pagkabiglain ang bibig. At huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Kaya't pakauntiin mo ang inyong mga salita. Pinapaingatan sa atin ng Diyos ang ating mga bibig at ang ating mga puso. Kasi sabihin, pinapaingatan ng Diyos ang ating puso na kayo ay lalabas sa inyong bibig, na kayo ay anumang bagay na masasabi nyo. No? Ganito, kung anong mga pinangako mo, kailangan ingatan natin mga kapatid. Ingatan natin ang ating puso at bibig na makapagsalita na hindi naman natin gagawin. Kailangan natin mga kapatid, ingatan. Kung kayo ay sasalita, ay kailangan gawin nyo ito pa rin. At bulay-bulay natin kung kayo ay magsasalita o sa tama na hindi labag sa salita ng Diyos. Sapagkat ang panaginip ay dumarating sa karamihan ng gawain at ang tinig ng mangmang sa karamihan ng mga salita. Ang tinig ng mangmang sa karamihan ay mga salita. Balit ang sa panaginip ay sa gawain, mga kapatid. Kailangan natin tayo ay nasa Panginoon. Huwag tayo nasa sanglibutan. Sa karamihan ay sanglibutan. Pagka ikaw ay nananata ng panata sa Diyos, huwag kang magliban ng pagtutupad, sapagkat siya ay walang kaligayahan sa mga mangmang. Tuparin mo ang inyong pinanata. Tuparin nyo ang mga pinangako sa ating Panginoon. Kasi ang Diyos walang kasiyahan sa sanglibutan. Walang kasiyahan. Hindi masaya ang Diyos yung mga tao na makasanglibutan, makamundo. Hindi nasasayahan sa inyo ang Diyos. Kailangan natin, tuparin natin, purihin natin ang Diyos. Hindi nasasayahan pala ang Diyos sa magkamundong mga tao, mga gawain. Wala ang Diyos dyan. Kaya tayo, masaya tayo, nasasayahan sa atin ang Diyos sa oras na ito. Na tayo ay nagpupuri, tayo ay nakikinig, kumakain ng salita ng Diyos. Salita niya. Masaya ang ating Panginoon sa tunay niyang mga anak. Maigi nga ang ikaw ay huwag manata, kaysa ikaw ay manata at hindi tumupad. Mas maganda na hindi ka mangako. Kasi kung mangako ka na hindi mo matupad, ay magkakasala ka, mga kapatid. Mas lalong malungkot ang ating Panginoon sa inyo. Mas maganda pa na patuloy lang kayo sa mga gawain nyo. Huwag na lang kayo mangako. Kayo ay hindi naman matutupad yung mga pangako nyo. Kasi parang
binigo nyo ang Diyos. Pinaasan nyo ang Diyos. Yun yung kailangan natin ingatan, mga kapatid. Na mas maigi pa na huwag tayo mangako sa ating Panginoon. Huwag bayaan ang inyong bibig na papakasalanin ang inyong laman. At huwag ka mang magsabi sa harap ng hangkil ng isang kamalian. Bakit nga magagalit ang Diyos sa inyong tinig at sisirain ang gawa ng inyong mga kamay? Sisira. Kaya huwag tayo sasalita sa anong bagay. Kasi ang Diyos, alam ng Diyos lahat ang mga sasabihin at mga nasa puso natin. Sapagkat sa karamihan ng mga panaginip ay may kawalang kabuluhan. At sa maraming mga salita, ngunit matatakot ka sa Diyos. Kung inyong nakikita ang kapig-atihan ng duga at karasang pag-aalis ng kahatulan at kaganapan sa isang lalawigan, huwag mong kamanghaan ang bagay sapagkat ang lalong mataas kaysa mataas ay magmamasid at may lalong mataas kaysa kanila. Ang mamasid ay masyadong bukod dito ay sa lahat ang pagkinabang sa lupa ang ari man ay pinaglilingkuran ng bukid. Ngunit ang ari ay pinaglilingkuran ng bukid. Siyang umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak, o siya mang umiibig sa kasaganahan ng pagkinabang, ito man ay walang kapuluhan. Sa pag-ibig, kailangan natin mga kapatid, huwag lahat, kailangan natin labas sa puso niya natin yung lahat ng mga bagay. Kasi pag umibig tayo sa bagay na dito sa mundo, mawawala ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi kailangan ingatan natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos sa puso natin para lahat ng bagay magkaroon man tayo, huwag natin ibigin, huwag natin sa puso. Kailangan natin lagi na nasa puso natin ang salita ng Diyos. Pagka ang mga pag-aari ay nagsisidami silang nagsisikain ng mga Yahud. At anong pagkinabang mayroon ang may-ari ni Yahud, kundi ang mamasdan ng kanyang mga mata. Ang tulog ng manggagawang tao ay mahimbing, maging siya ay kumain ng kaunti o marami. Ngunit ang kasaganahan ay yaman ay hindi makapagtulog sa kanya. Mga manggagawa, mga naglilingkod sa Panginoon,
ang tulog ay maimbing. Pero yung mga anong bagay na makamundo, hindi sila mapalagay eh. Hindi sila mapakali sa kanilang sarili. Kasi iniisip din ng mga kapatid yung kanilang mga gawain dito sa sanglibutan. Napakaganda mga kapatid na ang mga manggagawa, ang mga naglilingkod sa Panginoon, maimbing tulog. Kaysa mga bagay na gawain sa sanglibutan ay hindi sila makatulog. Katulog man sila para may mga iniisip. May iniisip sila na bagay na hindi nila maintindihan. Kaya yun yung kailangan natin mga kapatid, na tayo ay nasa Panginoon, makatulog tayo, maimbing, makapagpahinga tayo na maganda, may pahinga tayo mapayapa, pamumuhay. Kaya yun yung kailangan natin matanggap sa atin. Kung anong bagay na mayroon tayo sa ating mga ari-arian, huwag natin sa puso natin. Huwag nandyan lang, panatiliin lang natin. Basta huwag natin ilagay sa puso. Kasi pag lagi natin nasa puso yan, ng mga bagay dito sa mundo, kayo ay mawawala. Kasi ang nasa puso nyo lagi, yung mga bagay dito sa mundo. Kailangan natin, magkaroon man tayo, hayaan lang natin yan dyan sa ating. Basta ginagamit lang natin yan dito para sa panglupa. Pero kailangan natin ang payamanin natin sa salita ng Diyos. Ang kailangan natin lagi nasa puso, ang salita ng Diyos. Kasi yun yung napaka-importante mga kapatid. May malubhang kasamaan na aking nakita sa ilalim ng araw. Ito nga ang mga yamang iningatan ng may-ari ni Yahweh sa kapahamakan niya. Ito nga ang iningatan ng may-ari. Yung kanilang kayamanan, yung kanilang mga ari-arian. Yun yung nakapagpahamak pala mga kapatid sa bawat isa sa atin. Kaya huwag natin hayaan natin yung mga bagay na nandito sa lupa. Kailangan natin panatiliin natin sa puso natin ang salita ng Diyos. Kasi na tayo ay namumuhay tayo dito sa mundo, kailangan ay may salita. Kasi yun yung tayo ay nadidiretso, nakikita natin ang liwanag ng kaligtasan sa bawat isa ng kapatid. Kasi yung iningatan ng iba dito, yung mga bagay na parang ayaw nilang mawala sa kanilang puso, yun yung kailangan natin alisin. Ano man tayo, anong mayroon man tayo, huwag natin sa puso. Basta dito, nasa atin yan, gamitin lang, pero hindi natin sa puso yan, mga kapatid. Kasi dito lang yan, sa panglupa. Kailangan natin, ingatan natin yung panglangit na buhay na walang hanggan. Yun yung ingatan natin. Kasi itong bagay, ito nakapagpahamak pala mga kapatid sa mga bagay dito sa mundo. Kasi yung mga bagay dito sa mundo, kung lagi yun yung nasa puso mo, hindi ka
makatupad sa salita ng Diyos. Kasi parang ano ka na inaaliw ka ng mga bagay dito sa mundo. Yun yung kailangan natin alisin, ingatan natin. Ingatan natin ang salita ng Diyos. At ang mga yamang yahon ay nawawala ng masamang pangyayari. At kung siya ay nagkaanak ng lalaki, walang maiwan sa kanyang kamay. So, mga kapatid, masama ang mangyayari. Ang yaman ay mawawala ng bigla. Kasi itong mga bagay dito sa mundo, kailangan natin, mayroon man tayo, kailangan natin itutok natin ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Hayaan natin itong mayroon man tayo, basta tutok tayo sa salita ng Diyos. Yun yung kasi natural na ito mga kapatid, dito sa mundo namumuhay tayo pag sa ating laman para lumakas, maghanap buhay, o kasi para may support tayo sa ating katawan, sa laman, namumuhay. Kailangan natin ating buhay magpakabanal. Itutok natin magpakabanal tayo sa salita ng Diyos. Kung paanong siya ay lumabas sa bahay na bata ng kanyang ina, ubad ay nayayahon siya ulit. Kung siya ay anong bagay na lumabas tayo dito sa mundo na ubad, babalik tayo ay ubad din. Wala tayong madadala. Muli, nagaya ng siya ay dumating at hindi nagdadala ng anuman sa kanyang nagawa, na kanyang madadala sa kanyang kamay. Kahit anumang bagay na ginawa natin dito sa mundo, wala kang madadala. Yun. Kasi tayo ay dumating tayo dito sa mundo o pinanganak tayo ng ating mga magulang, wala tayo kahit ano nadala. Kundi ubad tayo na namulat dito sa mundo ito. Kaya kung tayo ay mawala, maglaho dito sa mundo, anong bagay na ginawa natin ng kamay, anong bagay na pinagsikapan natin, wala, kahit isa, walang madadala. Kaya sabi ng Diyos, huwag niyong isa puso, huwag natin mahalin anong bagay na mayroon tayo. Yun yung mayroon man tayo, sige, nandyan lang yan, natural, may mga gamit tayo. Huwag natin ibibigyan ng pagmamahal sa ating puso. Kung di, ang lagi natin bibigyan ng pagmamahal ang salita ng Diyos. Para yun yung kailangan natin madadala. Payamanin natin ang salita ng Diyos. Kasi yun yung kailangan, sabi ng Diyos. Magpakayaman kayo sa salita ng ating Panginoon. Para tayo ay makamtan natin ang mga pag-iirap o magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi kung hindi kayo sa salita ng Diyos, hindi kayo, kasi kahit ang ating puso at bibig pinapahay ng ating puso na huwag pabigla-bigla. Kasi mas maganda pa na huwag kayo mangako. Kasi kayo ay
nadadagdagan ang mga pagkakasalan ng mga kapatid. Na kayo ay magbabago, kayo ay lilingkod na sa Panginoon. Pangako ba? Huwag kayo magagawa ng ganun. Kung kayo ay mangako sa Diyos, isang salita, gawin nyo. Gawin. Pangako nyo. At ito man ay malubhang kasamaan na kung paano siya tumating ay gayon siya yayaon at anumang pagkinabang mayroon siya ng gumagawa sa hangin. Lahat ng mga araw naman niya ay ikinagkain niya sa kadiliman at siya ay totoong nayayamot at may sakit at pag-iinit. Narito na ang aking nakita na mabuti ang ukol sa isang ang kumakain at umiinom at maggalak sa kabutihan sa lahat niyang gawa na kanyang ginawa sa ilalim ng araw, lahat ng mga kaharawan ng kanyang buhay na ibinibigay sa kanya ng Diyos sapagkat ito ay kanyang bahagi. So, kailangan natin narito tayo sa ilalim ng araw, kailangan natin pagkabuti. Kailangan natin magpakabanal. Kailangan natin isa puso natin sa ilan. Ang huwag lang tayo na sabihin na magpakabuti, kundi magpuri sa ating Panginoon. Kasi kung kayo ay gagawa lang ng mga bagay na pagkabuti, hindi ko kayo walang napakan ng tao, mga bagay, yung mga dahilan sa mundong hindi sapat sa Panginoon, hindi katanggap-tanggap sa ating Panginoon, kundi pagkabanal tayo at saliksikin ang salita ng Diyos at tuparin ang kanyang mga kautusan. Ingatan natin na ang salita ng Diyos kailangan natin matupad sa ating sarili. Bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyahon. Lahat ng bagay binigyan tayo ng mga bagay, kumain, ibinigay sa atin ng Diyos yan lahat. Niyahon at kumuha ng kanyang bahagi at maggalak sa kanyang gawa. Ito ang kaloob ng Diyos. Ito ang kaloob ng Diyos, kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat hindi niyan alalahaning lupa ang mga kaarawan ng kanyang buhay, sapagkat isinasagot siya ng Diyos sa kagalakan ng kanyang puso. Sinasagot. Kaya hindi tayo kailangan mag-alala. Kasi tayo, bawat kaarawan natin ay buhay yung sinasagot ng Diyos. Buhay, napakaganda mga kapatid, ang kagalakan ng ating puso. Yun yung ating pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Ang bagay na susulat sa kanyang banal na sulat. Ito ang pinagkaloob sa ating lahat. Na ito ang kailangan natin hanapin.
kanyang mga salita. Yun yung kailangan natin. Yumakap tayo sa salita ng Diyos para tayo ay patuloy sa pag-aaliw ng ating Panginoon. Na hindi tayo naaaliw sa anong bagay na makamundong mga gawain o anong bagay na mga ari-arian. Kasi yung mga bagay na nandito sa mundo, kailangan natin ilabas natin sa puso para hindi tayo, kasi iba yung nag-aaliw sa atin eh. Kain tayo ng salita ng Diyos, aaliwin tayo ng Diyos na banal na Spirit natin. Parang mawawalan tayo no? Anong bagay tayo, mawawala sa atin yan eh. Basta namumuhay tayo sa bawat mga bahay natin, meron tayo mapayapa ang pamumuhay natin. Basta huwag lang natin bibigyan ng pagmamahal. Nandyan lang yan, binigayan ng Diyos sa atin para tayo ay may mag-aano. Kaya napakaganda ng ating Panginoon sa kanyang mga salita ay may kagalakan tayo. Okay, yun lang aking ma-share sa bawat isa sa ating mga kapatid at sa mga nanonood sa sana na natanggap niyo ang salita ng Diyos. Sa maunawaan niyo para ay makamtan niyo ang kaligtasan ng Diyos. Okay, is God. Papasok sa ating pastor na siyang papatuloy mo sa salita ng Diyos, siyang pagpapayo. Pag-usapan natin na paano ba ang salita ng Diyos, paano ba ingatan, no? Kasi pag sinabi natin ingatan, narinig lang natin, parang baliwala lang. Ano ba ang salitang ingatan? Sabi dito sa Kawikaan, ibig sabihin ng ingatan, binigyan mo ng halaga. Ang isang bagay na mahalaga sa iyo, iniingatan mo ito. Amen. Para bang cellphone na bago, na malapang bago, na ayaw mo magasgasan, ayaw mo mahulog. No? Parang mga bagay na parang pinaka-importante sa iyo. Yun ang salitang ingatan. Amen. No? Kasi pag sinabi lang natin ingatan nyo ang salita ng Diyos, paano mag-ingat? Ano bang ingatan? Narinig namin, umatin lang kami. Okay na, ingatan na namin yan. Narinig na namin, alam po namin yan. That's wrong. Hindi po yan ang pag-iingat na sinasabi ng Diyos. Sabi sa Kawikaan, chapter 7, verse 1, sabi ng Panginoon, anak ko, ingatan mo ang aking mga salita. Ito, sinabi ng Diyos. At impukin mo sa iyo ang aking mga utos. Impukin mo. Ibig sabihin, ipunin mo. Amen. Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka. Ingatan ang aking utos at mabuhay. At ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. Ganito ang pag-ingat sa salita ng Diyos. Nakita nyo yung itim ng mata nyo? Amen. Ganon daw ang pag-iingat. Di ba, pag mayroon kang stick na nakikita, takot iiwas mo yung mata mo kasi ayaw mong matusok yung mata mo. Amen. Ganon ang pag-iingat sa salita ng Diyos. Naintindihan ba natin? Amen. Na sabi ng Panginoon, ang aking kautusan o aking salita na parang itim ng inyong mata, ganon daw dapat ang pag-iingat sa salita ng Diyos. Nako, hindi pala ganun lang na parang narinig lang natin, napaliwala lang natin. Bakit iniingatan? Kaya nga sabi ng Bible,
Maraming tinawag pero kaunti lang pinili. Yun lang ang maliligtas. Amen. Akala nyo marami maligtas? Ang sabi dito, itali mo sa iyong mga daliri. Itali sa ating mga daliri. Ikintal mo sa iyong puso. Ilagay mo sa iyong puso. Ganon ang pag-iingat. Amen. Sabihin mo sa karunungan, ikaw ay aking kapatid na babae at tawagin mong iyong kamag-anak na babae ang unawa. Ganon daw ang pag-iingat na parang kapatid mong babae ang salita ng Diyos. Amen. Na iningatan mo siya na ayaw mong mapagbantayan mo siya. Ngayon, paano bantayan ang salita ng Diyos? No? Ang sabi ng pag-iingat diyan. Ngayon, paano bantayan? Ito, maintindihan natin na ang pagbabantay sa salita ng Diyos, ganito po. Tignan natin. Alam na natin kung paano ingatan. Amen. Sabi niya dito, na paano bantayan ang salita ng Diyos sa ating puso, sa ating pagkatao. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Ito, ibig sabihin, dahil nabubuhay tayo dito sa mundo, mayroon tayong iingatan sa ating sarili, sa puso nating salita ng Diyos at sa ating sarili. Ang sabi dito sa 33 ng chapter 15 ng 1 Corinthians, huwag kayong padaya. Amen. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Pag yan lagi mong kasama ang tao na yan, yung salita sinisira mo, hindi mo iniingatan, nasisira ang ugali mo. Amen. Nagits ba ako mga kapatid? Amen. Kaya nga dapat ito ang salita, ito ang ipamumuhay mo, hindi mo na ngayon maipamumuhay. Bakit? Na-impluensyahan ka doon sa lagi mong kasama. Amen. Yun, hindi mo iniingatan ang salita doon. Bakit? Anong sasabihin sa nakatingin sa'yo? Sa nadadaya kayo, ang sabi ng Bible, hindi na kayo iinit ng pananampalataya. Amen. Bakit? Ayaw nyo na, wala na akong gana, nakakatamad na umaten. Bakit? Kasi nadaya kayo sa isang may kasama. Anong sabi? Anong sabi rito? Ng Bible. Sabi sa 27 ng Kawikaan, 17. Kung paano pinatatalas ng bakal ang kapwa-bakal, ang tao na may matuto sa kanyang kapwa-tao. Kung yun laging tao kasama mo lagi, hindi mo mapapansin na maging katulad ka rin niya. Amen. Tama. Nakits niyo ako? Amen. Kaya kung lagi mo kasama taga-sanlibutan, hindi mo napapansin na ang image mo ay katulad ka na rin ng sanlibutan. Amen. Di ba sabi ng Bible, kung paano pinatatalas ng bakal ng kapwa-bakal, kaya pag nagkiskisan ang kapwa niya bakal, parihas sila tatalas. Kaya magkakamukha na sila. Parehas. Tama ba yun? Amen. Ngayon, ano sabi ng Panginoon? Hindi mo binantayan ang salita ng Diyos. Hindi mo iningatan sa buhay mo. Ngayon, anong nangyayari? Napamumusungan mo ang salita ng... Ay, wala pala tayong pagkaiba eh. Anong sabi ni Brother Branham? Anong sabi ng Bible? You are the adults. Ano the ads? Ano ba salitang ads? ODD. Ang salitang ads ay kakaiba. Amen. Kahit maraming kaparihas, pero kayo ay isama kayo, iisa lang kayong kakaiba. Amen. Hindi kayo na-influensyahan. Tama ba?
Amen. Ang linaw po sa sabi ng Biblia. Na sabi po dito, bakit? Ang sabi nga, dapat tayo ang magliliwanag sa sanlibutan. Tayo yung asin. Amen. Tayo yung ilaw. Ano sabi dito? Basahin natin. Sabi sa Matthew 13:16. Matthew 5 chapter 13:16. Tingnan niyo mga kapatid. Kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Di ba? Dapat ma-influensya. Pag ang asin ay inilagay nyo sa isang tubig na kinulo, na panglasa doon sa niluluto nyo, dapat malasahan lahat ng sabaw na yon. Amen. Ibig sabihin, lahat ng, kung ikay isang Kristiyano, maramdaman man lang nila na mayroong palang kakaiba. Wala nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas ay yurakan. Sabi niya, ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano pa ang ipagpapaalat? Wala nang ano pang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Eh kung wala na palang, hindi na nahahayag ang salita sa buhay mo, sabi ng Biblia, maigi pang itapon ka na sa labas. Amen. Kaya kung ikay nag-angkin na nandito ang salita at iningatan mo, praise God, iingatan mo yan. Gano'ng kahalaga? Yung katulad sa itim ng iyong mata. Sabi niya, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na tatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Dapat hindi maitatago na tayo Kristiyano. Dapat tayo ang maka-influensya. Ay, hindi mo ako masadala yan, sis. At sa sanlibutan, hindi mo ako madadala yan kasi mayroon kaming sariling ganito kami. Amen. Ang tawag nun, sabi ng Bible, kailangan maging matibay sa paninindigan. Amen. Ang sabi ng Bible. Kaya nga sabi niya, kaya nga malinaw na, ang sabi niya, na binanggit kanina ng ating kapatid si Brother Lando, na kung sinong lagi mong kasama, mainitin ang ulo, initin ang ulo. Kung malamig ang ulo, okay, mapayapang ulo. Sabi sa ano, sabi dito, no, na napakalinaw, na sabi ng Bible. Hindi ko na nakuha na. Pero ito yung sabi ng Bible. Hallelujah. Pinaiwasan nga eh. Ito yung utos ng Bible na mag-ingat tayo. Kung hindi nyo kayang influensyahan, na kayo ma-influensyahan, umiwas na kayo. Amen. Sabi ng Bible. Sabi niya dito, sa Kawikaan chapter 14 verse 7, umalis ka sa harap ng mangmang sapagkat hindi ka makakarinig ng mga salita ng kaalaman. Anong salita ng kaalaman? Bible. Bible. Amen. Ngayon, pag ang mangmang, ang lagi nagkwento niyan iba, hindi Bible. Amen. Tungkol sa buhay, tungkol pagmamayabang, tungkol sa mga yan yung mangmang. Tama. Sabi ng Bible, sa Kawikaan 14:7, ano sabi? Umalis ka dyan. At ang sabi dito, na ating iwasan, sabi sa Timothy, 2 Timothy, verse chapter 3. Sabi niya,
Sorry. $5.38 hanggang 40 sa act gawa. Amen. Yeah, 5:38. Tingnan nyo paano sila itapon ng Diyos mo niya. Sabi niya, at ngayon sinabi ko sa inyo, huwag kayong makialam sa taong mga ito. Pabayaan nyo sila sapagkat kung ang pasyang ito ay, ang gawang ito ay sa mga tao ay mawawasak. Dapat kung sa Diyos ay hindi niyo maiwasak, baka kayo'y mga sumpungan na makikihamok laban sa Diyos. Tanda natin. 40. At sila'y nagsigising-ayon sa kanya at pagkatawag nila sa mga apostol at ibinala sa kanila na wag silang mga salita sa pangalan ni Jesus at sila'y pinawalan. So, no, mag-iba ang pagkatagalog. Ito, kunin natin itong pagkasabi dito. Dito sa Ephesians. Sabi niya, nawala sa aking Bible. Ang sabi niya dito, iwasan niyo itong mga taong ito. No? At sabi ng Bible, hindi ko nasip pala dito. Sabi niya, iwasan niyo ganitong mga tao tungkol sa mga bagay, mahilig sa mga bagay sa sanlibutan. Amen. Sabi ng Bible. Ngayon, ang sabi doon sa Matthew na binasa natin kanina, na kapag ang asin ay tumabang, ibig sabihin tumabang, hindi na namumuhay sa salita ng Diyos, ihahagis na siya sa labas. Yuyurakan na siya ng tao. Anong salita yurakan? Yung baga, parang lalaitin ka na, hindi ka na igagalang. O kala ko ba ka, parang halimbawa, nangangaral ka, pastor ka, nangangaral ka, hindi na pastor, nangangaral ka ng salita ng Diyos, pagkatapos backslider ka, tapos nakipag-anuhan ka, anong sasabihin? Ito mo, apa, o diba? Anong rin espiritu sa'yo? Tatawanan ka. Yan nga sabi niya, aapakan ka, yuyurakan ka. Ngayon, ang sabi dito, sa Bible, pag tinapon ka sa labas, ang sabi dito, mamimili na sila ng tagapagturo nila. Sabi na dito. Sabi na dito, sabi 4:3-4, si Timothy. Ngayon, pag naitapon na sila sa labas, ito na ang kanilang gagawin, sabi ni Brother Abraham. Pag naitapon na, aalis na sila sa tamang aral. Kasi ayaw na nga nila sa saway. Gusto nila masunod yung natikman nilang na-influensyahan sila. Ito yon. Sabagat 3, chapter 4 ng Timothy, sapagkat darating ang panahon na hindi na nila tiisin ang magaling na aral. Ibig sabihin, nakarinig sila ng tamang aral. Amen. Kaya hindi nga nila matiis Brother Ando, tingnan mo ha. Ibig sabihin, galing sila sa tamang aral. Tama. Amen. Tama. Amen. Dati silang asin, namumuhay sa salita. Ngayon, nawala ng tabang. Ibig sabihin, hindi nila natitiisin ang magaling na aral o tamang aral. Kundi magkakaroon nila ng ng tainga. Hindi na nila matiis ang kanilang pandinig. Hallelujah. Kasi sabi nila, mahigpit, hindi kaya ng kanilang pandinig. Ay magsipagbunton sila sa kanilang sarili na mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita na pumayag sila na hindi mahigpit. Amen. Na kung ano yung kagustuhan nila na okay lang. Tama.
Di ba? Na hindi sila pakikialaman sa kanilang buhay, okay lang yun. Yun ang gusto nila. Yun sabi, ito yung ihahagi sila sa labas. Ito yung sabi na nawala na sila ng tabang, ibig sabihin hindi na nila matiis, umalis na sila, nawala na silang panlasa, wala na silang tabang na sila sa salita ng Diyos, yung katotohanan. Pipiliin na nila ngayon yung turo. Ayaw ko dyan sa inyo. Kasi daming bawal, daming ganito, ganyan. Amen. Di ba? Mas namimili sila roon sa kanilang turo ng mga ngaral na lahat ng hindi bawal pwede sa kanila. Na, tama? At ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at ibabaling sa kata at ibabaling sa mga nag-aaral na mga pastor na magaling magkwento. Tingnan mo yung mga ngaral ng mga pastor, may mga kwentong ganito, alam nyo, mga kat-kat isip, mga tula. Doon na sila susunod. Yun ang mahirap na pag once na darating noon. Maniwala kayo sa akin. No? Imagine ko nga si Uni eh. Gagamitin si Uni sa pulpitong ito. Maniwala. Kaya nga makita nyo na yung tao na yan ay pag nagsimula na tuloy-tuloy ng paglilingkod. Grabe ang paglilingkod yan. Grabe ang anointing sa tao na yan. Nakita ko sa kanya. Talagang lahat ng pamilya niya hatak, mga kamag-anak. Kasi pinakita habang nakasandal ako, pinakita sa akin. Hindi ako naginip, hindi nakita ko na agad pinabisyo sa akin na talagang gagamitin ang tao na yan. Na parang imposible naman. Di ba? Sa atin imposible. Pero sa Diyos walang posible. Amen. Lilinisin ng Diyos, huhugasan ng tao na yan. Gagawin yan, talagang gagamitin lahat ng gawain. At nakita ko ano yung din niya. No? At dala lahat. Ang balakid niya itong kanyang kapartner. Pero wala dala lahat kasi nagkakaroon siya ng authority. Lahat ng pamilya niya. Amen. At nakita ko, grabe ang gagamitin ng tao na darating pa naman pero imposible sa aking sa pangkatauhan. Imposible naman, Panginoon. No? At yun nga. At sabi niya na ngunit ito, yung payo naman sa mga nanatili. Ngunit ikaw ay magpagpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang mga gawa ng evangelista, ganapin mo ang iyong ministeryo. Hallelujah. Maraming tatalikod, maraming ayaw dito. Salita ng ano sabi ko nga kay Biblia. Nung inimagine ko yung pamilya ni Noah, talagang pamilya lang ni Noah naligtas eh. No? Buong mundo yun ay nangaral si Noah kasi ang mundo noon hindi naman ganong kalawak pa noon eh. Ay siyempre talagang nung pinaikot ng Diyos yun, imposible hindi pinaikot ng Diyos ang mensahe ni Noah. Kasi unfair ang Diyos kapag hindi niya pinaikot ang katotohanan na mayroong judgment. Pinaikot niya yun ang mensahe ni Noah. Wala lang talaga nakikinig, walang naniniwala kay Noah. No? So anong nangyari? Naligtas lang kanyang pamilya. Walong katao lamang ang naligtas. Kaya nga pamilya lamang niya. Pero anong sabi? Hindi nangihina si Noah. Hindi siya, sige lang. Tapos sabi ng Panginoon, nandyan yung mga anak mo. Sige, dyan lang simula. Starting, ganun lang kayo. At nakita ko, may mga, yun nga, darating yung pinakita ko sa iyo, lahat na yung binata na naka-jacket, siya yung magpiano, siya yung maggagamitin rito sa mga kabataan, sa instrument. Nawa kayong mga kabataan, huwag darating ng panahon na wala na kayong ministry dito. Tuyot na kayo. Pag wala kayong ginagawa sa church, parang aatin lang kayo, nakakatamad na. Tama ba? Dapat wag niyong bigyan ng halaga na pabayaan yung paglilingkod. No? Maging mainit kayo sa buhay. Huwag kayong manghihina. No? Huwag kayong
Kasi kung manghihina kayo, makikita natin na kapag nanghihina kayo, darating ang panahon na i-replace kayo ng Diyos eh. Hindi kayo, bakit kasi may pumila, no? Tayo ay tumingin ng ano mo. So tayo manalangin sa ating gawain sa gabing ito, no? Mayroon ba tayong ipanalangin? Kung wala, siguro ipanalangin na lang natin yung panalangin na dapat natin panalangin, no? At yukot tayo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po o Diyos ang tunay na huwag hintayin, Lord, ka na wala ng kaming panlasa sa salita at katotohanan, na maitapo na kami sa labas at mamimili na kami ng mga turo na gusto namin, Lord. Lord, nais namin, Lord, na magpapatabas sa iyong salita, magpapawangi sa iyong salita, Diyos. Ikaw po, O Diyos, na huwag mo kaming panghinaan ng loob, huwag mo pahinain ang pananampalataya. Alam po, Diyos, na darating ang panahon na mayroon kang tunay na mga anak na dadalhin mo rito, na naroon ang kagalakan at yung mga kabataan. At alam ko, Lord, lalo na sa aking mga anak, itinadalangin ko, Lord, na hindi sila ma-influensyahan, na patuloy sila, Lord God, na umiinit sa gawain tulad ni J.E., ni Paul, Lord God, na alam nila na ang Diyos lamang ang tunay na tanging paglilingkuran at nagbibigay sa amin ng buhay. So, sila po ay nakakalam na ako yung dalangin, Lord God, huwag nawa sila na matukso, umadaya ng ninuman na ma-influensyahan ng ibang tao, Diyos, ng sanlibutan. Ako yung pinapanalangin ko, Lord God, na manatili sila sa katotohanan. At ganun din, Sister Berly, Lord God, it must be that manifest the Word of God on their life, na kanyang buhay ay mahayag. Lord God, magiging example siya. Na, sabi ni Pablo, na sabi sa Roma, na siya ay magiging example. Tayo magiging example sa mga bagay na hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos. Subalit, Lord God, kami ay nawala ang aming example, ay kami ay pagtatawanan. O Diyos, Ikaw po ang bahala sa amin. Ingatan mo po kami. At Ikaw po, Lord God, ang magiging example na tunay na salita ng Diyos. Ama, maraming po salamat, O Diyos, at kagalakan ng aming puso. At anuman ang mga kapatiran na hindi nakadalo, Ikaw po ang bahala sa kanila. Ikaw po ang magpapakalakas ng spiritual. Lord God, na ipinangaral nga na hindi lamang obligasyon nila sa hanap buhay, kundi may obligasyon silang pakainin na ang kanilang kaluluwa ay pagkain ng salita ng Diyos. Maraming pong salamat. Ikaw po ang bahala at Ikaw po nakakaalam sa mga pangangailangan sa pangalan ni Kristo. Amen. Amen. God bless mga kapatid.